Welcome back mga tol sa ating channel, Vince Motovlog here. So July 8 ay nagpost si Honda Philippines ng teaser ng bagong motor na ilalabas nila, no? And ngayon ay July 10 at nirelease na nga ito ni Honda Philippines. At ito nga mga tol, ang Honda Navi 110. Isa na namang sulit na motor pang service araw-araw, pamasok sa eskwela o sa trabaho ang inilabas ni Honda Philippines, ano? So sigurado ako tatangkilikin to ng yan ang titingnan natin ngayon mga tol. Alamin natin yung specs and features and kung magkano ba yung presyo nito. Kaya kung interesado ka sa motor na to at pinapanood mo ngayon itong video na to, so samahan mo ako at alamin natin ang kung anong meron dito sa Honda Navi 110. So tara. So ito mga tol yung kaganapan kanina nung inilabas o nirelease ni Honda Philippines itong Honda Navi 125 o 110, ano. So makikita natin dito. So ayan, merong mga media vlogger din dyan na umattend, ano, sa event na yan. So isang unit lang mga tol yung inilabas ni Honda Philippines dyan. Yun nga yung Honda Navi 125. So sa mga magtatanong kung electric ba to o gasoline, so gasoline siya mga tol. Meron siyang engine na 109cc to be exact. So sa tingin ko maraming kulay na inilabas si Honda Philippines dito, ano. So ayan, meron silang orange. So napakaganda, no. So maliit lang siya, pwede ito o perfect ito pang sa mga beginner na gusto magmotor, ano. So yung style niya para siyang manual na decambio, no, yung walang clutch. Pero kung titignan natin yung makina niya, scooter siya mga tol, automatic yung transmission niya. So yung nasa gitna niya, yung pwesto ng makina dun sa unahan, ang nakalagay dun is yung pinaka storage niya, no, yung compartment. So ito meron din silang black, ano. So sigurado ako napakaganda nitong pang daily use dahil siguradong matipid lang din to sa gas. And yun nga, maliit siya, madali lang dalhin and perfect pang beginner. Okay mga tol, base nga dito sa post ni Honda Philippines. So itong Honda Navi 125 mga tol, automatic transmission and meron siyang HET o yung Honda Eco technology. And meron siyang CBS or combined braking system, naka-inverted yung front fork niya, and meron siyang integrated na storage area. So yun nga mga tol, yung location niya is yung nandun sa mga common na motor ay makina yung nakalagay, ano. Pero dito sa Honda Navi is yung storage niya. And low seat height, kaya siguradong madali lang gamitin o madali lang i-manage. And apat nga pala mga tol yung available na color variant ng Honda Navi. So yung Shasta White, Patriot Red, Black, and yung Ranger Green R. Tapos yung SRP niya mga tol, 58,900 pesos. So napakamura. And hindi lang yun, meron siyang introductory price na 55,900 pesos. For cash basis mga tol, ano. Siyempre i-add pa rin natin dyan yung LTO registration. So depende na lang yan sa kasa na pupuntahan nyo, no. And mga tol, ano, apat yung color variant na available dito sa Honda Navi 125. So yung design niya mga tol, kung alam nyo yung Honda, yung Rossi na Korak, ano. So ganun yung style niya, ganun siya kalaki, no. Pero siyempre Honda to, mas maganda yung looks niya, no. Talagang premium yung datingan. So based dito sa video mga tol, itong Honda Navi 125, yun nga, naka-inverted fork na yung front suspension natin. Tapos dito sa likod, single shock absorber lang siya, no. So scooter talaga yung style niya. So ayan, meron siyang storage box doon sa harapan, ano. So sa tingin ko malaki rin yung storage niya, ano. Kasya dyan yung sling bag natin, cellphone, wallet, or basahan, etc. Sa 55,900 mga tol, makakabili ka na ng ganitong kagandang motorsiklo, no. So iba pa pala yung style niya, no. Meron pa siyang parang big. So ibalik natin. Ayan, ano, meron siyang big dito para siyang adventure type. Tapos meron siyang rubber boots. And ito yung storage niya mga tol. Sa mga common na nakikita natin yung motor, makina yung nandito, no. Tapos dito naman yung final drive niya, nakadena. Pero this time sa Honda Navi na to mga tol, scooter siya. Tapos ang nilagay ni Honda rito, storage. And mababa lang yung seat height niya, no, kaya pwede pang beginner, lalong lalo na sa mga lady rider natin dyan. So pagdating nga sa looks mga tol nitong Honda Navi 110, so yun nga, maliit lang siya, mababa yung seat height. And front suspension natin, inverted fork with rubber boots. Tapos yung pinaka front fender natin talagang balot na balot yung gulong, ano. So yung size ng gulong natin sa unahan is 90/90 rim 12.
Tapos dito naman sa likuran 90/100 rim 10. So mas maliit dito sa likod. And ang gusto ko dito mga tol, yung starting system niya, meron siyang push start and itong kickstarter. So halimbawa makubos yung battery natin, mapapaandar pa rin natin gamit yung electric o yung kickstarter. So pagdating naman sa design o dun sa decals, dito sa unahan meron lang tayong Honda rito na logo, no? Tapos Navi yung pinaka branding. And dito sa bandang likod mga tol, meron din siyang Honda Navi. Ayan, yung pinaka brand niya. And rear suspension natin mga tol, naka single shock absorber tayo. Tapos yung design niya rito, yung upuan, pantay lang siya sa tangke, no? And speaking of tank mga tol, sa fuel tank capacity natin, meron siyang 3.4 liters fuel tank capacity. Tapos brakes natin, drum brake yung unahan, ganun din sa likod, drum brake din yung ginamit. And yung wheels naman natin ginamit dyan is parang metal, ano, parang yung sa Honda Dio ng Honda rin, syempre. So pagdating sa makina mga tol, gumagamit niya ito ng 109cc air cooled 4-stroke overhead cams, single cylinder, tapos carb yung ginamit dito, no? And meron itong 7.8 horsepower at 7,000 rpm and max torque na 8.94 newton meters at 5,500 rpm. Top speed nito mga tol, kayang umabot ng 80 to 90 kilometers per hour. So not bad na, no? So hindi naman tayo makipagkarera dahil kapag binili natin tong Honda Navi 110, so pang service talaga, no? So hindi pang racing. Pagdating naman mga tol sa fuel consumption, kaya nitong maabot ng 48 to 50 kilometers per liter. So not bad na, no, para sa isang ganitong kagandang pang service na motor araw-araw, no? So bagay na bagay itong pamalengke din dahil malaki yung storage natin dito. And ang maganda ron mga tol sa storage niya, na ilalak, ano? So hindi siya basta-basta mabubuksan. Tapos nagustuhan ko rin yung handlebar niya. So naka-elevate talaga siya. Tapos sa mga ilaw mga tol, so halogen yung ginamit, ano? So hindi siya naka-LED. So ayun mga tol yung itsura ng headlight niya. Ayan. So halogen bulb yung ginamit niya, ganun din sa mga turn signals natin. So ayan, napakaliit lang, ano, sa meter panel mga tol. So ganito yung itsura ng meter panel niya. So ipa-flash ko lang sa screen para mas malinaw, ano. So analog yung ginamit dito mga tol. Meron siyang odometer, yung trip meter niya. Tapos meron siyang fuel gauge. And meron siyang light indicator para dun sa high beam and yung turn signals. Tapos meron siyang emblem dito ng Honda, no? And yung pinaka frame niya, carbon like yung design niya, kaya premium yung looks. Tapos dito nakapesto yung pinakasusian natin, ano, yung ignition switch. So yung design ng ignition switch niya mga tol, so common lang sa motor, ano, yung ginamit dito. So pagdating naman mga tol sa seat height nitong Honda Navi, so yung seat height niya mababa lang, ano, meron siyang sukat na 765mm and meron siyang ground clearance na 156mm. Tapos pagdating naman sa weight nito, so kasing bigat lang nito yung Mio, no, o yung Mio i125 ng Yamaha. So meron itong bigat na 99 kilograms. Hanggang dito na lang muna mga tol, ano. So soon hopefully magawa natin to ng walk around review, no? So para mapakita ko rin sa inyo and ma-check din natin yung bawat detalye ng motorsiklo na to. So yun nga mga tol, ano, introductory price niya is 55,900 pesos. So kaya sa mga interesado dito sa Honda Navi mga tol, so PM lang kayo sa Facebook page natin or call or text lang kayo sa number ko. So yun, ipa-flash ko na lang sa screen nyo, no? So hanggang dito na lang muna mga tol, kung umabot kayo sa part ng video na to. So maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago ka lang sa channel na to, wag nang mag-atubili pang mag-subscribe at paki-on na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless. Peace.